Totoo na nga, ito na yung huling beses na magse-celebrate tayo ng monthsary. Paano nga ba tayo napunta dito? Back in 2020, I was in an unhealthy relationship. So unhealthy that it made me think, ito na ba yung gusto kong makasama habang buhay? So dumating sa point na sinabi ko sa partner ko, ayoko na. Gusto ko na nang makakasama sa buhay. Hindi yung physically lang nandyan. Yung as in partner mo. Yung mafe-feel mo talaga na kasama mo sa buhay. Yung tutulungan ka sa hirap at ginhawa. Hindi yung nakikita mo lang siya na nandyan pero parang wala. Hindi siya pumayag. Hindi ko alam kung bakit. Pero wala pang isang buwan, ayun, ng babae. Well, in favor naman sa akin kasi in the first place, nakikipaghiwalay naman talaga ako. Siguro gumawa na lang siya ng dahilan para hindi ako yung makipaghiwalay, hindi ko alam. Pero sino ba naman kasing tao ang may gusto na magstay sa isang relationship that mentally and physically abuse you? Then after that, may naligaw na rin sa akin. Okay naman kami until one time, nagtampo siya sa akin. Ayun, kinamusta yung ex niya for 8 years. Sa 4 na naging ex ko, kung hindi nakangamusta or may communication pa sa ex, nagpapa-advise pa sa mga ex nila, like for what reason? I was so fed up. Pero okay na din siguro sa akin na kinamusta niya yung ex niya at thankful pa rin ako sa ex niya dahil nakikialam siya kahit hindi naman na dapat. Kasi kung hindi dahil doon, hindi magiging kami ni Marvin. So we met in November 2020. All day Santa Maria ako, all day Malolos naman siya. They were helping us during setup days. Actually, hindi ko naman siya napapansin even nung training days ko sa Malolos. Kasi nga, may nanliligaw sa akin at that time. Napansin ko siya nung time na nagpapasok na kami ng items kasi nagbubuhat sila ng boxes pababa ng truck. Sa sobrang init, nagtanggal siya ng shirt at doon ko napansin na may tattoo din siya. I was the one who approached him first, but that was just one time. Until pinag-partner-partner na ang All Day Santa Maria and All Day Malolos for facing and display at ayun, unexpectedly, kami yung pinag-partner. Una kong bungad sa kanya, sabi ko, "Uy, di ba ikaw yung may tato?" Tapos sabi niya, "Hindi ah." Tapos, tinaas niya yung kamay niya, nagkamot siya ng ulo. Pineflex niya yung tattoo niya sa may biceps niya or sa muscles niya. Tapos, iyon, doon na nag-start yung biruan. That was our first conversation, November 25, 2020. Nagtanong-tanong ako about personal life, like ilang taon na siya, kung may anak or jowa. Tapos, about sa past relationship niya. And then, kung hindi ba siya nape-pressure at that age, wala pa siyang anak or wala pa siyang jowa. Those kinds of things. And the whole day, he was thoughtful. Tapos kinabukasan, November 26, palit-palit na ng partner. Akalain mo kami lang yung hindi napalitan. So ayun, yung short conversation, nasundan na ng nasundan. Tapos during lunch break, nagbiro siya kay Ma'am Joyce sa supervisor nila. Gusto niya daw akong isabay ng lunch. Tapos hinawakan niya yung kamay ko. Tapos sabi ni Ma'am Joyce, "Ay, nililigawan ka ba ni Marvin?" Sabi ko, "Hindi po ah. 2 araw pa lang naman kami nagkakasama or nagkakausap, tapos nililigawan na agad." Then after shift, hinatid pa niya ako dun sa bahay na manliligaw ko. Nakita pa kami ng mga supervisor na hinatid niya ako. Wala, tinawanan lang namin. Kasi during those days, medyo pandemic pa. So, may curfew pa yung mga sakayan pa uwi.
kadalasan, hindi ka ako nakakasakay or wala na masakyan. Kaya, kung sino yung available, doon ako nagpapahatid or minsan, chinachat ko yung mga friends ko kung sinong pwedeng maghatid sa akin. Pero nung time na yun, siya yung available. So, walang mali siya. Hinatid lang talaga ako. Hanggang sa, yun nga, kinamusta niya yung ex niya ng 8 years. So, yun. Pag may nakikita kasi akong ayoko, tinitigil ako kaagad kasi feeling ko nag-waste na ako ng time ng mga panahon na yun. Kasi patanda na ako, hindi na ako pabata. Actually, nagtanong siya sa akin kung pwede ba niya akong ligawan. Pero sabi ko sa kanya, may nanliligaw na sa akin. Ganun kasi ako kapag may nanliligaw sa akin, focus lang ako sa isa. Mahirap naman yung sabay-sabay, tapos pag na-fall ka, hindi mo naman pwedeng jowain ng sabay-sabay, di ba? So, after kong tigilan yung nauna ko manliligaw, siya naman yung binigyan ko ng chance. Although, marami din nagtatry na manligaw sa akin at kung ano-ano binibigay sa akin, siya agad yung binigyan ko ng chance kasi may nakita ako sa kanya na hindi ko nakita sa iba. As in, pumapasok ako nung walang baon, walang pera, pero nakakakain ako. Tapos, hatid sundo niya pa ako. Until dumating yung point na nagstay na siya sa apartment ko kasi siya na yung naghahatid sundo sa akin. Even yung kasama ko sa apartment, hatid sundo niya din. At take note ha, kapitbahay ko yung store manager namin. Nakita niyo yung sapatos ni Marvin sa tapat ng pinto ko. Ang ginawa ng store manager, sinumbong kami sa area manager. Hindi niya alam, close si Marvin tsaka yung area manager. So, wala, tinawanan lang din namin. Then, after setup days, kailangan na nilang bumalik ng Malolos. Taga-Hagonoy siya. So, every day off, binibisita niya ako. Tapos, pag babalik na siya, iniiwanan niya ako ng pera, pinag-grocery niya ako. Grabe, hindi ko yun naranasan before. Kasi dati ako lagi yung nagbibigay. December 2020 was the first time na dinala niya ako sa kanila. Pagdating namin ng Hagonoy, parang ayaw na niyang ituloy. Inikot-ikot niya pa ako sa lugar nila. Ewan ko kung bakit. Nahihiya siguro siya. Pero sabi ko, nandun na kami, ba't hindi pa kami tumuloy? Pagdating namin sa kanila, nakita ko kung gaano lang kasimple yung buhay nila. At doon ko siya mas lalong na-appreciate. Sakto lang yung kinikita niya, pero nagbibigay pa rin siya sa akin. Then comes January 21, 2021. Officially kami na. Then, fast forward to June 2021, umuwi siya sa akin sa apartment. Hiniram niya yung phone ko, then hiniram ko din yung phone niya. So, while I was using his phone, napansin ko, chinachat niya yung sarili niya sa Messenger. Normal naman sa akin yun kasi ginagawa ko rin yun for important files. So, na-curious ako, ano kaya sinasend niya sa sarili niya? Pagtingin ko picture ng babae, sabi ko, ano to? Sabi niya, wala lang daw yun. Hindi naman na daw pwedeng maging sila. High school sweetheart daw niya yun. So sabi ko, kaya ba hindi pwedeng maging kayo dahil sa akin? Kasi nga kami. So, nakipaghiwalay ako. Then after a few days, nalaman ko na kaya pala sinabi niya na hindi na pwedeng maging sila. Dahil si ate girl ay may asawa at may anak na babae. So, nakipag-ayos ako. Tinignan ko kung mag-work pa. And na-realize ko kaya niya siguro nagawa yun dahil niyaya niya na ako mag-move in pero hindi ako pumayag. Kasi naranasan ko na before na mag-move in sa house ng partner ko. And ang hirap makisama. Una sasabihin, wag mo nang urungan yan. Then after a few days, sasabihin sa'yo, tamad ka dahil lang hindi ka nakapag-urong or whatsoever. Pero maswerte ako kasi sobrang bait ng nanay at tatay ni Marvin. Wala akong masabi. Then by November 2021, nag-move in ako sa kanila. Pinaghanda niya ako ng birthday ko.
Tapos binisita ako doon ng mami ko to see where I live now. If okay ako doon. If I was comfortable. Then sabi ng mami ko sa nanay ni Marvin, okay lang sana kung sila lang yung kasama, pero may iba kaming kasama, baka mapaaway ako. Siyempre, ang magkapatid, mag-away man yan o hindi, magbabati din yan. Pero yung mga asawa, of course, possible na mag-away kasi different personalities, magkaiba ng kinalakihan at nakasanayan. So sabi naman ng nanay na hindi nila hahayaang mangyari yon. And then, nakapag-celebrate na rin kami ng Christmas and New Year together. Tapos, January, nalaman namin buntis ako but it was an ectopic pregnancy. Noon pa gusto ni Marvin na magka-baby kami pero wala ganun talaga. Kailangan tanggapin. Sumabay pa yung kinakatakot ng mami ko na baka mapaaway ako sa bahay. It actually happened. Actually, second time na. It was a total chaos. So, nagsabi ako sa tatay na aalis na kami ni Marvin doon. Ayaw pumayag ng tatay. Ayaw niya kaming paalisin. Bunsong lalaki kasi si Marvin at may mga sinabi din sa akin ng tatay. Pero, ayun, of course, I'd rather spend money on rent than live in that tiny house and sacrifice my peace of mind. So, nilihim ko na naghahanap na ako ng malilipatan namin. And then, nalaman na lang nila no mismong araw na aalis na kami or the day before. So, yun, nung bumukod kami ni Marvin, mas guminhawa yung buhay namin. Ang dami namin natutunan sa isa't isa. Nakapag-celebrate kami ng New Year together, ng kamilang dalawa, as a family. Iba pala yung pakiramdam pagka kayo na lang dalawa yung nagse-celebrate. Parang isang pamilya talaga kahit wala pang anak. Ganun pala yung pakiramdam. So after almost 1 year of living together in that apartment, kinailangan na ulit ako ng lola ko. So kami yung nagbabantay ni Marvin. Pagka may work ako, siya yung nagbabantay. Pagka naman siya yung may work, ako yung nagbabantay. And I couldn't thank him enough for doing that for my grandmother. Kasi hindi lahat ng lalaki kayang gawin yun. So hanggang sa nag-move in na kami sa bahay ng lola ko, kasi kailangan na talaga siyang bantayan full-time. And after a few weeks, nalaman namin na buntis ako. And as soon as malaman ng family side ko, sinuportahan nila kami na magpakasal before ako manganak. So yun, who would have thought that we would end up like this? Lahat ng pinagdasal namin nangyari this year, 2023, nabuntis ako, magpapakasal na kami, ang daming blessing. To be honest, hindi talaga kami nagse-celebrate ng monthsaries. Anniversary lang. Bihirang-bihira lang kami mag-celebrate ng monthsary. So I want to take this opportunity to greet you. Happy last monthsary. Kasi sa susunod, wedding anniversary na yung isa-celebrate natin. May dahilan ng Diyos kung bakit ikaw yung binigay niya sa akin at wala na akong masasabi pa. Salamat at ikaw ang mapapangasawa ko. Salamat at ikaw ang makakasama ko habang buhay at ang tatay na magiging anak natin. Salamat ikaw ang tahanan ko. Mahal na mahal kita. On to the next chapter.